Magandang araw po sa ating mga kababayan dito sa Southern Taiwan. Ako po si David S. Dicang, ang Labor Director ng Migrant Workers Services Office ng Manila Economic and Cultural Office dito sa Kaohsiung. The Nanzi Police Precinct has prepared a number of public service announcements to maintain public order and to promote the welfare of the people through crime prevention. On behalf of the Nanzi Police Precinct and MECO, please pay close attention to the videos they prepared. Pangalagaan po natin ang ating trabaho and let's respect the rules and regulations of Taiwan. Salamat po. Ang mga target ng mga sindikato ng panloloko ay hindi na limitado sa Taiwanese. Kahit na ang OFW at iba pang foreign workers sa Taiwan ay maaaring maging target ng panloloko. Alalahanin na kapag may humihiling sa iyo na magpadala ng pera, mag-withdraw ng pera, o magbigay ng personal na passbook, ATM card, password ng account at iba pang mga personal na detalye, panloloko ito. Maging alerto at mag-ingat sa mga tawag o text na nanggagaling sa mga di mo kilalang tao. Kasama na dito ang mga patalastas sa Facebook, Instagram at sa mga iba't ibang social media platforms na mayroong hindi kapani-paniwalang alok. Kapag ito ay sobrang ganda, may posibilidad na peke ang mga ito. Kadalasan, ginagamit ng mga sindikato ang Facebook, Line, mga dating sites, o ang mga peking numero sa telepono sa panloloko at iba't ibang pamamaraan ang ginagamit nila. Halimbawa, may magpapanggap na isang empleyado ng isang lehitimong organisasyon, gaya ng mga pampinansyal na institusyon o bangko o mga ahensya ng pamahalaan. Magsasabi sila sa iyo na kailangan mo bayaran ang inutang mo kahit wala naman, o mayroong tax refund, o ikaw ay nasangkot sa isang kasong kriminal. May mga inaalok sa online shopping platforms na di makatotohanan sa sobrang laki ng diskwentong ibinibigay. May magyayaya sa iyo na mamumuhunan o sa pamamagitan ng pag-aapela sa iyong damdamin o pagkamaawain, magsisimulang humingi ng tulong sa iyo na magpadala ng pera sa paraan ng pagbili ng mga puntos ng laro o salaping kripto. May magkukunwaring kilalang eksperto o tagapagpayo sa pamumuhunan o magkukunwaring kamag-anak o kaibigan na nasa kagipitan at nangangailangan ng pera kaagad. Para sa anumang pagdududa, tumawag agad sa 165, ang hotline sa paglaban sa panloloko, o sa 110, ang hotline sa pulis para iulat ang kaso. Mangyaring panatilihin na mabuti ang iyong mga personal na dokumento at mga account sa bangko o post office. Huwag na huwag itong ipahiram at ipagamit sa mga kababayan natin o sa mga ibang tao para maiwasan na magamit ang account o detalye ninyo nang hindi mo nalalaman. Kapag ginamit ang personal na detalye ninyo para makakuha ng SIM card o ginamit ang bank at post office account ninyo, maaaring maging kasabwat ka sa mga panloloko na naisagawa ng mga sindikato. Kapag nagamit ang bank o post office account ninyo ng mga sindikato sa panloloko, inaabisuhan kayo na ang iyong account ay mafi-freeze at hindi kayo makakapag-deposito at makakapag-withdraw ng pera. Kasabay nito ay kinakailangan humarap sa pagsisiyasat ng kriminal at pananagutan na sibil. Maapektuhan pa ang iyong karapatan na magtrabaho dito sa Taiwan. Ang pagpapahiram ng cellphone, SIM card, bank account at mga dokumentong personal sa ibang tao para maisagawa ang anumang kilos na kriminal ay isang kriminal na aksyon. Kung kaya't may posibilidad na masesentensyahan kayo ng pagkakulong o pagbabayad ng multa. Huwag dahil sa kapabayaan o kasakiman magpahiram ng anumang dokumentong personal, bank account, SIM card, at kahit anong importanteng personal na impormasyon. Ang mga personal na dokumento ay dapat itago ng maayos. Kapag ito ay nawala, mangyaring iulat ang pagkawala sa lalong madaling panahon at i-cancel ang mga account upang maiwasan ang pagnakaw ng pagkakakilanlan. Pahalagahan ang buhay, lumayo sa droga. Ang mga droga ngayon ay mayroon iba't ibang itsura at pakete.
Hindi lang pulbos at kristal ang anyo ng droga, pati ang mga chichirya, candy, mga pakete ng kape at kung ano-ano pa. Lahat nito may posibilidad na ang nilalaman ay droga. Alalahanin na ang mga droga ay nakakapinsala sa iyong katawan, psikolohiya, trabaho, pamilya at buhay. Ang masama dito ay kapag sinubukan mo ang droga ng kahit na isang beses lamang, mahirap na ito iwasan, kung kaya't maraming tao ang nagpapatuloy sa paggamit ng droga. Sa mga OFW na dumating sa Taiwan, maaaring masusulan kayo ng mga ibang tao gumamit ng droga dahil sa maling paniniwala na ito ay nagsisilbing pampasigla para di ka mapagod sa trabaho. At dahil dito, natuluyan ng ugaliin ang paggamit ng droga hanggat umabot sa punto na naging bisyo na ito at sila na din ang nagbabenta ng droga. Kung napansin mo na madalas na nagdadala ng hindi kilalang mga gamot, pagkain, puting pulbos, straw, o syringe ang pamilya at mga kaibigan mo, o kung ang nakagawi ang pamumuhay nila ay nagbago, at ang pisikal at mental na kondisyon ay mukhang kakaiba at hindi na normal, mangyaring iulat ito sa 110, ang hotline sa pulis, o sa 0800-770-885, ang hotline sa pag-iwas sa droga. Mga paalala para sa mga pedestrians. Ang mga pedestrians, wheelchairs, electric wheelchairs, at medical scooters ay dapat dumaan sa bangketa lamang. Kapag walang bangketa, maaaring gamitin ang gilid ng kalsada. Ngunit, bigyang pansin ang direksyon ng mga sasakyan at ibang mga pedestrians. Bawal gamitin ang scooter, inline skates, electric scooter, Segway, recreational scooter, electric unicycle, at mga iba pang personal na sasakyan katulad ng mga ito sa kalsada. Sa bangketa lamang pwedeng tumakbo ang mga ito. Sa tuwing tatawid sa intersection, bigyang pansin ang direksyon ng mga sasakyan at motorsiklo na parating at paalis. Bawal tumawid sa kalsada ng basta-basta. Dapat gamitin ang pedestrian lane kapag tatawid sa kalsada. Ano ang dapat gawin kapag nasangkot sa aksidente ang minamanehong sasakyan? May sugat man o wala, tumawag sa 110. Kinakailangan gawin ito para makakuha ng insurance. Number 1. Ilagay ang babala na pagkasira ng sasakyan. Number 2. Kuhanan ng larawan ang paligid kung saan naganap ang aksidente. Isama ang mga pagmamarka sa daan. Number 3. Kuhanan ng larawan kung saan nagkasalpukan ang sasakyan at kung saan ang mga sira ng sasakyan. Number 4. Sa lalong madaling panahon, ilipat ang sasakyan sa ligtas na lugar, katulad ng gilid ng kalsada. Number 5. Alalahanin na bigyan pansin ang sariling kaligtasan habang kinukuha ang mga larawan at sa paglipat ng sasakyan. Lahat ng e-bikes ngayon ay tinatawagan na mini-electric two-wheel vehicles. Simula ng November 30, 2022, ang mga e-bikes ay kinakailangan magkaroon na ng mga plaka. Bigyang pansin ang 7 pangunahing panuntunan para sa pagsakay ng mga e-bikes. Number 1. Walang kinakailangang lisensya ang e-bike. Ang mga 14 na taong gulang pataas lamang ang pinapayagang magmaneho ng mga e-bikes. Ang paglabag sa batas na ito ay mumultahan ng hanggang 1,200 NT. Pagbabawalan agad ang driver na magmaneho at ang sasakyan ay kukumpiskahin. Number 2, kailangan magsuot ng helmet. Ang paglabag sa batas na ito ay mumultahin ng 300 NT. Number 3, huwag baguhin ang electronic control device o ang orihinal na mga detalye ng sasakyan. Dahil ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng sunog sa sasakyan. Ang paglabag sa batas na ito ay mumultahan ng hanggang 5,400 NT. Number 4,
bawal magpasakay sa ibang tao. Ang paglabag sa batas na ito ay mumultahan ng 300 NT. Ang bilis ng sasakyan ay hindi dapat lumampas sa 25 kilometers per hour. Ang paglabag sa batas na ito ay mumultahan ng hanggang 1,800 NT. Number 5. Sundin ang mga alituntunin ng kalsada. Kabilang dito ang mga road signs, road markings, paggamit ng tamang turn signals, at ang pag-on ng mga ilaw kapag nagmamaneho sa gabi. Ang paglabag sa batas na ito ay mumultahan ng hanggang 1,200 NT. Number 6. Bawal magmaneho ng lasing o habang nasa ilalim ng impluensya ng droga. Ang paglabag sa batas na ito ay mumultahan ng hanggang 2,400 NT. Pagbabawalan agad ang driver na magmaneho at ang sasakyan ay kukumpiskahin. Number 7. Kinakailangan ng compulsory vehicle liability insurance ang sasakyan. At dapat ito i-renew bago mag-expire ang insurance policy. Ang mensaheng ito ay inihatid sa iyo ng Nancy Police Precinct at Philippine Migrant Workers Services, Kaohsiung.